Yan. Jesus. Hello po. Ito po ang inyong kaibigan, kay Brother, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Na! Dito ka. Dito. Nasa tahanan po kami ni Brother Archie. Yan po, at saka anong pangalan mo na, Brother? Si Tabing po, dati po, nagba-Bible study rin po sila. Pero bata pa sila noon. Anong taon yan, Brad? 2019. Yan. 2019, ngayon 2024, he is 5 years, kaya napakalaki na po niya, no? Yan. Samahan mo po kami, aming Diyos, sa aming pag-aaral, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming espiritual na pangangailangan. Kaya samahan mo po kami sa pagkakataon ito, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, God is good. Ngayon, sabi ng Biblia, tayong mga tao, meron tayong tungkulin. Meron tayong tungkulin sa ibang tao, sa ating kapwa-tao. Meron din tayong tungkulin sa Panginoon Diyos. Kasi, ang sabi sa awit 49, bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman. Kahit saan naroon, makinig ang nilalang. Sino ang mga nilalang ng Diyos? Tayo na yon. Anong sabi ng Diyos? Bawat isa makinig. So, obligado pala tayong makinig, sabi ng Diyos. Ngayon, verse 2. Kahit ikaw ay dakila o ama ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Dito, walang discrimination dito. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Sama-sama kayong makinig. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon Diyos, mayaman na po ako. Pwede ba? Huwag na muna ako dyan. O kaya sabihin mo naman, salat naman po ako sa lahat ng pangangailangan. Kinakapos mo ako ng kailangan. Pwede ba? Huwag na muna ako makinig. Hindi rin po pwede. Kasi ang pinag-uusapan dito, nilalang. At anong kalagayan na nilalang? Mahirap at mayaman. So, kung nasa ka man nakalugar doon, mayaman ka o mahirap ka, ang pinag-uusapan, makinig ka, sabi ng Diyos. Ngayon, ano ba ang mga sinasabi ng Diyos? Bakit kailangan tayong makinig bilang kanya nilalang? Tandaan natin, tayo ay bahagi lamang ng paglalang ng Diyos. Sabi nga sa Genesis 1:26-27, lalangin natin ng tao. So, ang lumalang sa tao, ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ito naman yung nakasulat sa unang 1 at 2. Tingnan natin ang salita ni Juan. Tingnan natin. Nang pasimula naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 2. Sa simula pa'y kasama na ng Diyos ang salita. Verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya. So, yung magama, magkasama sila from the beginning. Ibig sabihin nito, wala pang lahat ng ating nakikita. Ang Diyos at ang anak ay magkasama din sila sa langit. Ang tawag naman dyan, dito sa Mateo 16, anong tawag dito? Basahin natin. Sa chapter 16:13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ay sa mga tao. 14, at sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo po si Elias, at may nagsabi po, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino daw si Jesus, anak ng Diyos na buhay, ang sabi ng Diyos? Ayos
pahayag ng Panginoong Yesus. Ano? Ngayon, kaya sa simula pa, magkasama na sila. Anak siya ng Diyos na buhay. At taga saan si God? Ang sabi ni Jesus, taga-langit. Ibig sabihin, taga-langit silang dalawa. Kaya yung binasa nating 1:1, ng pasimula ay naroon na ang salita. Okay, sino yung salita? Sabi sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Okay, nakita namin ang kalwalatian ng tunay sa kanya bilang isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at katotohanan. Sino? Maliwanag, sabi ni Brother si Jesus. Tama yun. Kasi isa lang naman ang anak ng Diyos eh. Kaya tinutukoy dito na nagkatawan tao, walang iba kundi si Jesus. Okay. Ngayon, tayo yung mga produkto, tayo yung nilikha sa pamamagitan ni Jesus. Kung walang Jesus, walang nalikha. Pero nandun si Jesus kasama ng Ama, lahat tayo ngayon ay nalikha. Kaya sabi ng Diyos sa kanyang mga nilikha o nilalang, ulitin natin, yung kanyang sulat sa awit 49. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Ito, bawat isa'y makinig ang sino paman. Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. 2, kahit ikaw ay dakila o ama ang nilagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Anong sabi ng Diyos? Ito ang aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isip ay hiyahiyag, mahalagang mga bagay. So, pag pala kinakausap tayo ng Diyos, ang Diyos pala nagpapahayag na mahalagang bagay. Ano ba yung salita ng Diyos na sinasabi sa atin? Noong panahon na nangangaral na si Jesus, tingnan natin ang pahayag ni Jesus. Dito sa 1:12, 26, ang sabi ni Jesus ay maliwanag. Tingnan natin ang kanyang salita rito. Anong sabi niya sa kanyang sulat? 12. 26. Sabi ng ating Panginoong Yesus ganito. 49:50 pala, no? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang nagutos. Kung ano ang sasabihin at ipapahayag. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinahayag. So maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, yung pinasasabi ng kanyang Ama, siya naman kanyang sinasabi sa mga tao ng panahon na nangangaral siya. Kaya yun ang mahalaga, sabi ng Diyos doon sa awit 49, mahalaga ang aking sasabihin. Yun pala, buhay na walang hanggan pala, ang tungkol sa salita niya para sa tao. Kasi, una, si Jesus taga-langit. Ang Diyos taga-langit. Ang tao taga-lupa. Kasi ginawa siya sa pamamagitan ng lupa. Ngayon, pag namatay ang tao, meron pa siyang patutunguhan na panibagong buhay. Sa next chapter, meron. 2 lang. Langit at impyerno. Kung hindi ka langit, sigurado impyerno ka. Kung hindi ka impyerno, sigurado langit ka. Ngayon, ang tanong, kaya tayo habang nabubuhay sa lupa, kayong mga nilalang sabi niya, mayaman man kayo, mahirap po ano man ang sitwasyon niyo sa buhay, makinig kayo. Kasi mahirap naman na mangangarap ka. Alam niyo ba nung minsan naglalakad ako doon sa tulay, yung sa Binondo, yung pinagawa nung pinag-celebrate ng Chinese New Year, kung napanood niyo sa YouTube yun, Merong mga estudyante ron, nakasabay ko sila. Tinanong ko sila, kayo mga student ka ako, anong pangarap nyo sa buhay? Sabi nila, gusto ko pong maging businessman. Gusto ko pong, yung isa businessman din.
Yung isa, nag-iisip pa. Yung isa, mukhang maganda rin ang pangarap niya. Sabi ko sa kanila, naturalmente, ba nabubuhay kayo nangangarap kayo? Ang tanong ito, hindi ba kayo nangarap na mapunta sa langit? Hindi nag-iisip sila. Kasi kako, halimbawa, ikaw pangarap mo, businessman, ikaw businessman. O sabihin na natin kayong dalawa, gusto nyo maging doktor o maging engineer. Sige na, nakuha ninyo ang mga profesyon na gusto nyo. Ang tanong, kung hindi ka naman pupunta sa langit, ano mo yan? Sabi ko, medyo nag-iisip-isip sila. Dapat ako pangarapin ninyo ang kayo ay mapalangit pagdating ng araw. Kasi, tingnan nyo nangangarap ka, pero pag ikaw ang maghahanap ng pangarap mo, mahihinang klase yun. Kasi ikaw naghanap kasi mahihina tayo bilang tao. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyong pangarap, sigurado matibay yan. Diyos yan Kaya sabi ko, unahin nyo muna ang Diyos. Okay, iniwan ko na sila. O sige na, nauna na ako sa inyo. Lumalakad na ako. Tapos yung isa ngayon, inabol niya ako. Ano po ba yung sinabi ninyo? Sabi niya, yung binanggit niyo po sa Biblia. Meron pala siyang Biblia, maliit. Yung mga Biblia, yung ganyan kalalaki, yung magandang balita, Biblia rin. Ayos sa Mateo yun. Halika, buksan mo yung Biblia mo, babasahin mo ang laga ko. Babanggitin ko yung babasahin mo. Ito nga yung nakalagay. Sa chapter 6, 31 hanggang 34. Brad, basahin mo nga. Yeah, parang ikaw yung bata. Ano ba ito? Mateo, ito. Yung 31 hanggang 34, ano? Nakasan mong bagya para ma-record ka na dito. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nagbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng iyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ayan na, maliwanag. Yung lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Hindi na ikaw mag-aanap Diyos ang magsusupply ng kailangan mo. Kasi alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Halimbawa, sabi ko nga, anong pangarap mo? Ako sa businessman po. Ikaw naman, businessman. Maganda yung pangarap mo maging sikat ng kusyente. Pero sabi ni Jesus, yung gusto mo, ibibigay ng Diyos. Ito yung sinasabi ko. Mas maganda ang Diyos ang magbigay kaysa ikaw yung mangarap at maghanap ng iyong pangarap. Walang problema doon kung gusto mo. Pero yun nga sinasabi ko, pag ikaw ang naghanap, mahina. Pero pag ang Diyos ang magbigay, matibay yan. Kaya nung sabi niya, kondisyon, unahin niyo muna. Pero uunahin Hindi niya sinabi mo, unahin yung pangarap mo, then sunod mo yung anong nakalagay? Kalooban ng Diyos. Ang unahin, naalala niyo ba yung kanta ng Ama namin? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian, dito sa lupa, ganun din sa langit. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, hanggang sa langit. Kaya sinabi ni Jesus, kailangan sundin ang kalooban ng Diyos kasi andito tayo sa lupa, anong gagawin mo? Sundin mo na sundin ang kalooban ng Diyos. Then later on, hanggang langit. Saan ka ngayon pupunta? Pagdating ng panahon, magwakas ang buhay mo sa lupa, di pupunta ka ng langit. Kasi dito pa lang sa ibabaw ng mundo, ginawa mo na ang kalooban ng Diyos. Naturalmente, kumpara sa practice, dito pa lang, praktisado ka na. Anong gagawin mo sa langit? Istamba? Hindi. Doon ka lang naglilingkod sa Panginoon Diyos pa rin sa
itaas. Kaya tayong mga tao, ang sabi ng Diyos, makinig kayo. Oh, hindi ka naman iniistorbo ng Diyos na, alam niyo, anong nakalagay sa 10 utos? 6 na araw sa iyo, 1 araw sa akin, sabi ng Diyos. Oh. Kung titimbangin mo yon, 1 timbang sa 6. Ano kaya ang maraming paginabang? Hindi ba tao? 6 sa iyo eh. Sabi ng Diyos, sa akin lang ang 1. Oh. Di ba lamang talagang tao? Kung lamang ka, anong dapat mong gawin? Di lagi mo pasalamatan ng Diyos. Gawin mong kalooban ng Diyos. Bakit? Lahat binibigay na nga ng Diyos eh. O, halimbawa, natulog ka sa gabi, hindi ka mala nagpasalamat sa Diyos. Basta natulog ka lang. O, sino mag-iingat sa iyong buhay? Natural, iingatan ka ng Diyos kasi nilikha ka niya, mahal ka niya. O, pagdating ng umaga, gigisingin ka na naman ng Diyos. O, sino ang magigising sa iyo? Ang Diyos na naman. O, ang tawag nila dyan, may malang gawa ng Diyos. Isipin mo matulog ka, gabi, pag mamulat ang mata mo, umaga, hindi mo namalayan yung nangyari sa paligid mo. Meron na palang gulong nangyayari sa kapitbahay mo. Ginising ka ng Diyos sa umaga, malakas ka na naman, taglay ang buhay at lakas mula sa Kanya. Dapat lang ipaglingkod mo sa Kanya yung buhay mo. Yun ang sinasabi ng Diyos, makinig kayo sa akin kasi meron kang 1 araw para sa akin. Hindi naman po pwedeng yan. Naghanap buhay ka na, 6 na araw, gusto mo, kunin mo pa yung 7. Kaya nga meron tayong tinatawag nilang holiday. Sa Pilipinas, araw ng linggo ang holiday. Ang problema lang, kagaya ng mga mola, yan ang pinakamalakas naman nila, araw ng linggo. Bakit? Lahat ng tao walang trabaho eh. Lalo na ngayon, napakahinit. Napakahinit, ano? Magpunta ka ng mall, kahit hindi ka bumibili, umikot-ikot ka lang, naka-aircon ka pa. Kung makakita ka pa ng medyo magandang lugar na hindi ka basta nakikita, baka matulog ka pa eh. O hindi ba totoo yan? Ako nasusubukan ko yan. Minsan inaantok ako, gumagawa ko ng paraan talaga. Talagang hindi mo mali yung guardio, talagang umiipot siya. Hindi ka naman nila pinagkagalitan. Pero gigisingin ka lang nila. Hindi naman sila magagalit kasi. Kaya tayo bilang tao, pasalamat tayo sa Diyos. Bakit? May salita tayo ng Diyos. Anong sinabi ni Jesus sa salita ng Diyos? Una, tignan natin yung sinabi niya sa 1:6-63. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Tandaan ninyo, ang salita ni Jesus galing sa Diyos. Hindi galing sa Kanya. Kasi sabi ni Jesus hindi galing sa akin ang aking salita. Galing sa nagsugo sa akin. Ang utos na nagsugo sa akin kung ano ang aking sasabihin at aking ipapahayag sa mga tao. So, kumbaga sa congressman, ang congressman, representative natin sa kongreso. Kaya tayo bumoboto ng congressman, di ba? Para meron tayong boses sa kongreso. Si Jesus, para siyang congressman, siya naman ngayon ang representative ng Diyos sa ating mga tao. Kasi kung walang Yesus, ala na, lahat tayo magkakagulo na. Kaya pinadala si Jesus kasi nga magulo na talaga ang tao. Pero pag sumasampalataya ka kay Jesus, yung magulo mong buhay, binabago ng ating Panginoon Diyos. Parang ano lang yan, nagbibisyo ka. Nagsisigarilyo ka. Nagiinom ka ng mga halak. Pagpunta mo sa doktor, isa lang ang tanong ng doktor, naninigarilyo ka ba? Ano sunod? Ikaw ba ay manginginom ng alak? Kapag sinabi mong lahat yun, oo. Ano sasabihin ng doktor sa iyo? Alisin mo yan. Ngayon, makakatwiran ka kay doktor. Hindi ko po pwedeng matanggal kasi mahirap tanggalin. Ano susunod na sasabihin ng doktor? Tanggalin mo gradually.
dahan-dahan. Hanggang sa makuha mo na yung 100% na mahinto ka na sa bisyo. Yung bisyo kasi, pang-akit ni Satanas yan. Ang tawag dyan, kaligayahan ng laman. Halimbawa, nagbibisyo ka. Sino bang naliligayahan? Kung minsan nga, halimbawa, ito walang walang personalan. Naninigarilyo ka. Kaya magali ka kayong mag-asawa. Alam sa'yo ka ng halikan ng asawa mo. Nandidiri siya. Dahil nga yung sigarilyo. Pagkatapos ikaw pa yung galit. Kahit naman, Sabi, hindi ko mamahal. kung ikaw pa nga, babalik rin mo pa ngayon. Meron ka sigurong ginagawa. Yan. Pero pag sinabi ng wife mo, huwag kang manganigarilyo kasi hindi ko gusto talaga yan. Anong nangyayari? Nawawala ng gana yung paris mo. Anong gagawin mo? Magbago ka. Huwag kang manigarilyo kasi unang-una, basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo. Anong sabi niya? Yang bisyo sa katawan, ang pinasasaya mo dyan, mismo ang katawan mo. Kaya nagiging makasalanan ka at the same time basahin din natin mamaya yung sulat ni Pablo, bakit ka nagiging makasalanan? Sasayang katawan mo. Magkakasakit. Ano sabi rito? Ito, unang 1, 2, 15, 16, 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yung mga bagay nasa sanlibutan. Ano ba yon? 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, yung mga bagay, ang pagnanasa ng laman. Yan. Ano pa? Ang pagnanasa ng mga mata. Ano pa? At ang pagmamalagi sa buhay nito, hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay. Sino ngayon ang promotor ng sanlibutan? Unang 1, 5, 19. Sabi ni Juan, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Ito yung sigarilyo. Habang naninigarilyo ka, meron ba sinabi ang sigarilyo? Alika, bilhin mo ako. Sindihan mo ako. Meron ba sinabi yung alak? Uy, masarap ang timpla ko. Tikman mo. Wala. Ikaw mismo. Bumili ka sigarilyo, bumili ka ng alak. Ang gagawin ni Satanas, ganyan na. Simulan mo sa simula. Konti-konti lang. Hanggang sa maramdaman mo sarili mo, lalo na kung yung environment mo, yung makasama sa trabaho, may silang magbisyo, bibisyo ka rin. Hanggang sa dumating ang panahon, nakasosok ka na rin pala sa bisyo. Eto, tayong kaibigan, kaibigan sa kaibigan. Ang mabuting kaibigan, nagpapayo ng mabuti. Ang masamang kaibigan, nagsasalita siya ng masamang bagay. Eto, pare, yung pamilya mo, kawawa naman sila. Sweldo, bago may bigay kinis yung sweldo mo, pinambibisyo mo muna. Papayuan mo ngayon. Pare, huwag mong gawin yan, maawa ka naman sa pamilya mo. Isasagot naman itong mabisyo. Huwag mo nga akong pakialaman, pera ko ito. Buhay mo, buhay mo, buhay ko, buhay ko. Mabuti ba yung payo ng kaibigan mo? Mabuti. Huwag kang magbisyo. Yun ang totoong kaibigan. Yung isang kaibigan. Pare, tagay ka muna. Tinagay mo. Maya-maya. Pare, upo ka na rito. Uupo ka na. Mag-examine ka na. Anong mangyayari? Sabi ni Brother Archie, minawasak mo lang ang katawan, magkakasakit ka niya. Isipin mo, nung nagpakasarap ka, sinolo mo yung pera. Nung magkasakit ka, buong pamilya mo, niligalig mo.
Pag hindi ka nila tulungan, ikaw pa ang galit. Ah. Ikaw pa ang galit. Totoo yan. Reality kasi sa Pilipinas yan. Pag hindi mo tinulungan ng merong may sakit, siya pang galit. Ah. Kaya tuloy, sabi ng mga miyembro ng pamilya, kaya sinisisi ka, ikaw kasi naman. Noon pa sinasabi, huwag ka nang bumarkada dyan. Babarkada ka pa rin. Yung bisyo, yan ang mga produktong hinahalok ni Satanas sa tao. Halimbawa, ayaw ko na magbisyo. Mangangako ko pa sa Diyos eh. Diyos ko, hindi na po ako hulit. Aro, magbilang ka lang ng ilang araw. Magbilang ka lang ng ilang araw. Anong mangyayari? Pare, hili ka na. Daming pulutan ang dami na, nakapalamig na. Siyempre, salitang kumpare, ayaw mong mapahiya sila sa iyo. Tapos tatawagin ka ng asawa mo. Natural na pahiya ka sa mga kumpare mo. Pag-uli mo ngayon, galit ka sa asawa mo. Bubugbugin mo, sasaktan mo. Pero yung pag ginawa ng asawa mo, pabuti ba yun? Darling, halika na, tama na yan. Mabuti yun. Meron siyang concern sa iyo kasi asawa ka niya. Pagkatapos uwi ka, bubugbugin mo ng asawa mo. Kinaya mo ko sa harap ni kumpare. Ano ba yan? Matino ka bang tao niya? Ay, hindi. Ang gusto ni Satanas, one justice. Anong sabi ng one justice? Si Jesus, naparito, napakagandang layunin. Pero si Satanas, naparito, ang sama ng layunin. Tignan natin, basahin natin. Ano? One justice. Ito. Dumarating si Satanas para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at lubos. Ayaw mo ba yun? Masagana, lubos? Ibig sabihin, yung saganang ibibigay sa iyo ni Jesus, walang hanggan. Unlimited. Pero si Satanas, anong trabaho niya? Magnakaw, pumatay, manira. Sino sisirain ni Satanas? Natural ang tao. Ayaw niya ang tao ay makasama sa Diyos na pamilya. Ngayon, kung mapunta ka sa impyerno, sino bang may kasalanan? Di ikaw din. Ikaw ang pumili niyan eh. Kaya na sinabi ko sa mga kabataang estudyante, anong grade na kayo? Grade 12, sabi nila. Magkakulayin na para kayo sa susunod. Piliin nyo, mapagdala kayo sa Diyos sa langit pagdating ng araw. Yun ang pangarapin nyo. Hindi yung gusto ko pong maging ganito. Ako hindi ko sinasabi masama yung maging businessman. Yung pangarap nyo, mabuti yan. Pero mas maganda, unahin mo muna ang Diyos. Maliwanag naman ang sabi, binasa mo, ano? Ano sabi niya? Subalit. Meron pa subalit. Unahin mo muna. Meron tayong uunahin. Meron tayong first priority. Okay. Tingnan naman natin ang salita ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto 6, 19-20. Sabi niya, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Maliwanag sabi ni Pablo sa mga kausap niya, yung inyong katawan, hindi nyo paghahari. Punta tayo sa verse 20. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ngayon, nagbibisyo ka, mapaparangalan ba ang Diyos? Kasi habang nagiinuman ka, nakasamang alak,
pulutan, kung minsan meron pang sigarilyo, kung meron pang sebo, andyan na lahat. Ano ba maririnig mo sa tao? Murahan dito, murahan doon. Hindi maiwasan yun kapag nagiinom ka. Nagiging palamura ka pa. Ang yabang mo pa. Di ba ganon? O, mapaparangalan ba ang Diyos kapag nagbibisyo ka? Hindi. Kasi ayaw ng Diyos ang bisyo. Maliwanag naman, sabi ni Juan, galing kay Satanas yan. Yung mga bagay na nasa sanlibutan. O, ang napaparangalan mo ngayon, si Satanas. Si Jesus ngayon, alam ba, magkatabi silang dalawa. Sabi ni Satanas, o, nakita mo na yan? Akin yan. O, akin yan. Ayan, nakita mo, oh. Ang yabang pa, oh. Ang tindi pa ng umitit na sigarilyo. Ang lakas pang mamulutan. Ang lakas pang magburat. O. Kaya tayo tinuturuan. Kaya sabi ng Diyos, kayong mga nilalang, mahirap, mayaman, ano man ang kalagayan nyo sa buhay, ang sabi niya, sama-sama kayong makinig. Kasi sa Diyos, pantay-pantay tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, magandang hanap buhay ko kesa sa iyo, kaya huwag kang tatabi sa akin. Hindi po pwede yun. Kasi sa harap ng Diyos, lahat tayo pare-pareho. Walang nakakataas o nakakababa. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa atin. Kaya, yung salita ng Diyos, para sa lahat yun. Mayaman at mahirap. Kaya, kung hindi mo, wala kang panahon sa Diyos, hindi naman mababago yung ang katotohanan eh. Wala tayo, hindi pa tayo naging tao, ang Diyos ay Diyos na. Nung lumitaw tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Pag wala na tayo dito, ang Diyos ay Diyos pa rin. Ang mahirap, yung dumating yung wakas ng ating buhay. Kasi habang tanda niya, ano man ang sama mong tao, hindi ka pagagalitan ng Diyos. Yun ang kagandahan sa Diyos. Pero, meron nakatatak na sa'yo. Yung iba, kailangan magpatato pa. Hindi na kailangan na magpatato. O, tingnan natin, ano sabi rito sa unang, sa libro ng 1:3-17 naman basahin natin ngayon. Anong nakalagay naman doon? Sabi niya rito, ay ito. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan. Tayo yun. Kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. 18. Hindi inaatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit inatulan na ang hindi sumampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Akala mo, ay wala naman ako tato, tignan mo. Nagubad ako ng damit. O, meron ka ba nakita tato? Wala. Pero ang totoo niyan, may tato ka na. Ano yan? Ito. O, ulitin natin ha. 18. Hindi inaatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ngunit, inatulan na. O, bastos na. Buhay ka pa, inatulang ka na pala. Yan ang tattoo mo ngayon. Tatak mo ngayon. Hindi lang nakikita. Hindi kagaya ng tinatungo, nakikita yung tattoo. Taglay-taglay mo na ngayon ang atol ng Diyos. O, ngunit, inatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. 19. Ganito ang paggatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, si Jesus, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim, si Satanas, kaya't kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Meron palang masama ang gawa. Ano yan? Yung ayaw
sa hilaw. Sino ang hilaw? Jesus. 9:6 ng 1. I am the light of this world. Sabi ni Jesus. Eh, hindi mo gusto. Mas gusto mo yung dilim. Kasi bakit? Masaya kasi di. Sabi ni Saya, sky's the limit. Sige. Want to sawa ang inuman. Gusto niya ng bato. Gusto niya ng lahat i-offer ni Satanas. Bakit? Eh, masarap sa katawan. Eh, anong mangyayari? Yun. Meron ng judgment sa iyo. Pero hindi pa nangyayari yun. Pero, kailan lang mangyayari yun? Kapag ikaw ay namatay na. Kasi, yung judgment ng Diyos sa iyo, halimbawa, present time, nabubuhay ka sa bisyo. Inatulak ka na ng Diyos. Papunta ka ng impyerno. Ayun. Nakapaginig ka ng pangangaral na salita ng Diyos. At naniwala ka kay Jesus. Yung atol na yon, tanggalin na natin yan. Kasi sa langit, may listahan. Kaya pwedeng tanggalin. Pwedeng hindi. Pwedeng ilista sa dako ng parusa. Hanggat nandito tayo sa ibabaw ng mundo, nabubuhay tayo sa ilalim ng biyaya o awa ng Diyos. Kaya sabi sa 15:9 ng Roma, ayon kay Apostol San Pablo, tingnan naman natin ang salita niya. Roma 15, ito. Sabi niya rito, malis na. Upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Lahat daw tayo nagpupuri sa pangalan ng Diyos. Kaya dapat ang buhay natin, kanino natin gamitin? Sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya tayo, alam mo ako nung araw, sabi nga, magandang trabaho ko. May itsura pa ako. Ang tawag dito, sa Baguio ko nakatira. Araw-araw pwede akong magbisyo. Nangalak. Pero hindi ako sigarilyo, nagsiyabo, hindi. Pero marami dun sa Baguio. Marijuana, lalo na yun, marijuana, talagang taniman ng marijuana ng bundok dun. Alak lang. At saka babae. Kung dito sa Manila noon, yung sumasayaw ng ubo-tuba, dinuhuli, Sa Baguio, hindi inuhuli yun. Hindi inuhuli yun. Talagang merong show doon sa Baguio. Kanya lang, panunurin mo lang sila. Unti-unti, nag-uubad sila ng damit. Habang para silang nagsusyaw. Kayo naman, umiinom kayo. Ngayon, meron pang babae doon na maliligo sa gitna. Ikaw ngayon, medyo nakatagay ka ng medya-medya. Natukso ka. Pwede mo siya sabunin habang naliligo siya. Tignan mo yung ganong sitwasyon. Alam mo nung araw, dahil nga yun, sabi ko sa iyo, mahilig din ako sa iyo, mangininom naman namin doon. Puro markang demonyo, kaya nadidemonyo ka eh. Alak pa lang, markang demonyo na. Kaya madidemonyo ka talaga. Alam mo ba may naliligong babae? Sumusaw. Sige na, maligo na tayo pareho ka ako. Yung mga kasama ko, may mga barkada din ako rin eh. Hindi kami mga barkadang babae. Ayun na si Mari, sumusaw. Walang magagalit sa iyo. Basta tuloy lang kayo doon sa inyo. Sipin mo ang buhay ko noon, gano'n. Nakakapaginig din ako ng pangangaral ng araw sa Baguio. Mahilig din akong maginig, pero ganun pa rin ang buhay ko.
Then hanggang dumating ang panahon, tinanggal ako ng Diyos sa Baguio. Ang inihiling ko lang sa Diyos noon, alam mo kung ano? Yung bisyo ko, mahinto. Anong binigay ng Diyos? Tinanggal ako sa trabaho. Nung matanggal ako sa trabaho, siyempre wala na akong pera. Ang bisyo. Walang bisyo. Kasi sabi ng Diyos siguro, kung may trabaho ka, may pera ka. Baka ganon din, babalik ka rin dyan. Kaya tanggalin na lang sa trabaho mo. Nung una, masakit yun, hindi ko matanggal. Isipin mo, malaki ang sweldo. Araw-araw may pera ka. Nakakapagbisyo ka pa araw-araw. Nagbibilang na ng pera. Alam mo yung kasama ko, yung pinunta ko sa isang bahay, meron siyang malit na lamesa. Ganito, yung barya niya, parang bundok sila. Yung mga komisyon. Pero kung anong ginagawa ko sa komisyon ko, kondisyon na. Kaya yung sweldo namin, kada sweldo, hindi nagagalaw yun. Yun lang komisyon namin, pwede na kami mabuhay araw-araw. Pero dahil hindi mabisi yung isang kasama ko, nung pumunta kami sa kanya, nagulat ako yung baril, iniipon niya sa babaw ng lamesa. Doon ko na-realize, kung iniipon ko pala yung aking pera, baka meron din ako parang bundok na pera. Hindi ko nasasabihin yung trabaho ko, pero hindi masama yung trabaho ko ron. Kaya may sweldo na ako, may komisyon pa ako. Legal yun, nagbabayad ako ng bis. Ang bis ko, kada taon, 45 centimos kong komisyon. Binabayaran ko ng buwis. Nakukolekta lahat yun ng kumpanya at isinasabit sa BIR. Kaya taxpayer kami nun. Nagpapail na lang ako ng ITR. Kung minsan, pag-file ako ng ITR, pagdating ng March, nangyayari, ako pa yung may utang. Isipin mo, buwan-buwan ako sinisingil ng BIR, ha? Isweldo ko. Pagdating pa ng March, mag-file ako ng ITR, ako pa yung may utang. Saan na kumuha, ah? Pambira naman itong buhay nito. Pagka Marso na, nagtatanong nga kami, pare, saan na po tayo pera mong... Doon lahat kasi sa kubeta. Isipin mo yan. 45 centimos na komisyon. Dapat hindi na nga namin babayaran yun. Pero yung management, yung kumpanya namin, nilalagay lahat. O ganito, isang araw, ang komisyon mo, di ba, 100 lang. Nilalagay niya 100. Kwentado. O pagdating na sweldo, ang sweldo mo, libawa, 3,000. Magkano yung komisyon mo sa loob ng isang buwan? Idadagdag yun para bayaran ng bis. Pero yung komisyon namin, araw-araw namin nakukuha, siya namang aming pinamumuhay. Kaya yung sweldo, pagdating na sweldo, makukuha mo ng buhay. Yung pinagtrabahuan mo. Ganon kaginawa ang buhay ko mo. Pero, yun nga, siguro, sabi ko, alam mo, kung hindi ako inalis ng Diyos dito, baka patay na ako. Hindi natin alam, unos. Patay ka na sa vlog. Hindi natin alam, di ba? Yung pala, may plano ang Diyos para sa akin. Ito ako ngayon. Di ba, napakabuti. Alam mo ba, nung naging ganito na ako, sino munang natuwa? Ang pamilya ko. Pero pag nagbibisyo ka, sino munang nabibisit? Pamilya mo. Di ba? Kaya tayo bilang mga taong nabubuhay, mas mabuting mabuhay na tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Bakit? Pagdating ng araw, mayroon pang langit na naghihintay. Panguli, sabi ni Apostol Santiago, masama bang maging mayaman? Ikaw, ano bang pangarap mo maging mayaman? Ano? Hindi ka ba nangangarap ng ganyan? Lalo na ganito ang buhay na inabutan mo? Ang tao hindi mangarap yung pagbulag pa.
Kahit sino bata. Siyempre, lalo na kung mahirap ang pamilya. Lahat ng pangarap gagawin mo. Ito, ano sabi ni Santiago? Santiago 2:5. Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Baka magulong isip niya na ginamit mahirap. Bakit mahirap ang ginamit? Hindi kasi yung mahirap. Ang pangarap, sabi nga, Brother Arsia, no? Yung mayaman, kung mangarap man yan, hindi na masyado. Kasi mayaman na yan eh. Kaya ginamit yung mahirap. Pero anong sabi ni Santiago? Mas maganda pala, mayaman tayo sa pananampalataya sa Kanya. At anong kanya reward? Kaharian, walang hanggan. Kanino daw? Yung mga nagsisiibig sa Kanya. Kung mahal mo ang Diyos, anong dapat mong gawin? Sundin ang kalooban niya. Mahal mo siya. Para lang babaeng nililigawan niya. Kung minsan nga, hindi man lang niya sinasabing, bili mo naman akong chocolate dahil gusto mo yung babae. Aba ba, maghanap ka ng chocolate ha? Kahit sa anong paraan, hanapin mo yung chocolate. Bakit? Eh, mahal mo yun eh. Diba? Mahal mo siya. Naalala ko sa Baguio, sabi ni Sister Baby, ay gusto ko yan. Eh, nagkataon nung sinabi niyang gusto niya, wala kaming pera pa, no? So, nung wala sa Baguio, nandito siya, ako nandun, kasi doon ang trabaho ko, naalala ko, ay palang gusto niyang damit ka ako. Pupunta ako sa Marlica. Nandun pa rin yung damit na gusto niya. O, binili ko. Nung umuwi ako ng Tondo, binigay ko. Kasi mahal ko. Ayun, kaya sabi ni Juan, huwag niyong ibigin ha, yung mga bagay ni Satanas sa sanlibutan. Kasi ano daw yun? Yung mga pagnanasa ng laban, sa mata, at saka kayabangan. Hindi sa Diyos yan, kundi sa sanlibutan. Hindi Satanas yan. Kaya tayong mga tao, habang nabubuhay tayo, pinakamaganda na sundin na lang natin ang Diyos. Unang-una, pag mahal mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos, wala naman magagalit sa iyo eh. Mana pa, pag mayabang ka, hindi magagalit sa iyo. Pero kung mabait ka naman sa lugar mo, kasi yun magagalit. Aangaan ka pa nga, gagawin ka pa nga. Pattern ng mga kabataan, yan ang gusto ko, mabait. Hindi lang yon. Sinong pag-uusapan? Yung masama o yung mabait? Ano sasabihin niya? Yan, mabait yan kasi yung tatay niyan. Yan, damay na ngayon ang pamilya mo. Pero kung walang yaka, yan, anak ni Kuan yan eh. Oh. Kung minsan yung tatay mo patay na nadadamay pa sa walang yan mo. Hindi ba totoo yan? Laging nakadugtong yung pamilya mo. Bakit? Kadugo mo yun. Naalala niyo ba nung may panganak kayo, ano sagot ng inyong mga magulang? Sabi ng nanay, kamukha ko. Sabi ng tayo, hindi, mas kamukha ko. Nung lumaki, ay, hindi ko kamukha yan. Walang yayan. Ayun na. Nagtutulakan na silang dalawa. Sa iyo nagmana yan eh. Pag matalino, Nagmana sa iyo. sa akin yan. Pero nung nawawalan yan, Si Raulo, sa yan mana. nagmana sa iyo. Eh, ganun na nangyayari eh. Pero mas maganda, kagaya tayo na Panginoong Yesu-Cristo. Purihin ng Panginoon. Kaya, lagi niyong tatandaan, ang buhay natin maiksi lang. Bakit ko nasabing maiksi? Hindi natin alam kung kailan tayo papano. Pero mas maganda, pumanaw ka man, nakakasigurado ka, pagpanaw mo, merong alangit na naghihintay. Ayon sa pahayag ni
Apostol Santiago. Pray tayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito. Tunay nga po, anuman ang aming kalagayan sa buhay, Panginoon Diyos, dapat po kami maging mayaman sa pananampalataya sa iyo. Hindi mo po nais na kami mabigo. Ang gusto mo, magtagumpay kami sa buhay. Pero ang tagumpay namin ay nasa sa iyong mga kamay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po si Sister Kim, bagamat nasa labas, nakakapakinig naman dahil malakas naman ng konti ang boses ko. Amen. At si Brother Archie at saka si Tabing, i-bless mo po silang pare-pareho, Panginoon Diyos, sapagkat sila po ay may bigay sa iyong salita, sapagkat dadaling po ang iyong ebanghelyo, hindi po nila tinatanggihan. Maraming salamat. Bigyan mo silang payapat na imbing na tulog, O Diyos, mamaya sa pagtulog sa gabi. Talagi pang 2 bata, mga anak nila, O Diyos, na sana po lumaki din po silang mababait na bata, pero pagmamahal sa iyo ang 2 nilang anak. Hallelujah. Ingatan mo sila, Panginoon Diyos, ingatan mo itong tahanan nila, ilayo mo sa pagkasira. Isingin mo po sila sa umaga, taglay ang buhay at lakas ng tulungan sa iyo. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang trabaho, si Tabing naman bilang estudyante, Panginoon Diyos. Sapagkat ang tagumpay ay nagmumula sa iyo. Sabi nga po ng Kawikaan chapter 3 verse 5-6, kung ang desire ng aming puso ay aming ilalagak sa iyo, ibibigay mo po ang mga pagnanasa ng aming puso. Maraming salamat po sa iyo, Diyos. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. God is good all the time. Yan. Minsan pa, kaibigan, ang nasa programa po kayo ng ang tunay na pagbubunyag. Ang akin lang, kaibigan, i-like and share mo lang. I-share mo nang i-share sa marami. Kayong nasharean po naman, i-share nyo rin po. Parang sa panahon natin ngayon sa social media, hindi po ba merong like at pinupusuan pa nila? Kung minsan po mag-share ka, napapasama ka pa sa tao. Mas maganda i-share mo yung salita ng Diyos. Di po ba? Yan, nakangiti ako, kaibigan, ha? Alam mo na yan, pag nakangiti, like and share. Share ko lang kung i-share sa marami. Alam niyo po, kapag ang salita ng Diyos ang sinishare mo, para mong nilalapit ang Diyos sa kapwa mo. Ganun lang po kasimple yun. Huwag niyo po kaming tignan. Huwag tayo tumingin sa itsura ng tao. Ang tignan po natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang gamit ko po ngayon ay Magandang Balita Catholic Edition. Ibigay po ng isang preso sa Manila City Jail na involved po sa droga. Binigay po sa akin ito na siya na maging ginagamit. So, alam niyo na po gagawin niyo, kaibigan, like and share. Bye-bye. Hanggang dito na lamang po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Okay? Asa na ba? Ay, pero pala.